Yan, so bali itong MRT7 ay merong 14 na station mula dito sa may North Avenue hanggang sa may Bulacan. So meron naman itong haba na 22 kilometers. Yun yung i-update natin. Paglagpas mo na itong overpass na yan, makita mo na itong University Avenue Station. Wow, ito na siya. Kita mo na yung palapag niya. Ayan o, mapapansin nyo yung hagdanan niya, may bubong na. Parang meron na rin aircon sa taas. Uy, may ginagawa dito. Waiting shed na naman. Oo nga, waiting shed ulit. Sana gawin nilang solar yung pinakabubong. Oo, solar yata kasi mayroong ano dun, inverter. Ito yung ginagawa nilang extension yata, itong wala pang bubong dito. So sigurado magkaroon yan ng mga tindahan dyan, mga stall na maliliit. National College of Business and Art. College pala to. Yan, itong eskwelahan dito yung may kinahabang. Kasi pag natapos to, yung mga estudyante nila ay mabilis na lang makakarating dyan. Kasi tapat siya mismo ng eskwelahan, itong station ng Regalado. Good morning guys, dito tayo ngayon sa may EDSA at mag-update tayo sa MRT7 end to end. Ito yung Quezon Avenue subway. Ayan siya, gumagalaw na rin to. Pati yung East Avenue binabakuran na rin. Tingnan natin yung update dahil matagal tayong walang update dyan mga 6 months yata o 5 months, parang ganun. So sana ngayon ay marami tayong makikitang pagbabago. Alright, let's go. Yan, malapit na tayo dito sa may common station. Sa bandang kaliwa, MRT3, and then LRT1 itong bandang kanan. So tingnan natin dito yung mga kaganapan. So yung common station pala, itong nasa taas natin, ito yung nagsisilbing pinaka-sentro ng lahat ng estasyon dito na connected, like LRT1, MRT7, MRT3, tsaka itong Metro Manila Subway. So dito lahat yung parang pinaka drop point nya, parang ganun. Katabi lang mismo to ng itong SM North EDSA. At ito na itong mga ginagawa nila dito, pati itong pinaka viaduct dito papunta sa likod natin ay inaayos na rin. Ayan ayan siya. Ang laki. Ang laki ng pinagbago nitong North Avenue Station. Nung last update natin ay puro bakal pa lang to. Ngayon makikita nyo na buo na siya. May mga steel trusses na sa taas, saka mga steel beam. Pati rin yung walkway nya papunta dun sa kabila, dun sa MRT3. Yan, sa may kanan natin. Kompleto na rin dyan. May bubong na rin yan Ito malapit ng lagyan ng bubong to, kasi may mga steel trusses na sa taas. Ayan siya. Ito yung pinakataas. May mga dingding na rin. Marami ng bakal na nakalagay sa taas para sa bubong. Yan, dito lang banda yung yung subway. Yan, dito sa may left side natin. Diyan sa may Mindanao Avenue. So malamang meron yan underground na kukonekta dyan sa may common station. Abangan natin yan. Ang diretso na. So next station natin ay Quezon City Memorial Circle. Diyan lang sa may unahan, sa may dulo. Yung kulang na lang sa mga viaduct nitong ginagawa nilang MRT7 ay yung papuntang Bulacan. Yun yung ginagawa pa lang ngayon. Sana marami ng pagbabago ngayon. Ito yung mga gamit nila sa ilalim. Yan, so bali itong MRT7 ay merong 14 na station mula dito sa may North Avenue hanggang sa may Bulacan. So meron naman itong haba na 22 kilometers. Yun yung i-update natin. So ito na yung Quezon City Memorial Circle Station.
Ito yung pinaka-underground niya papunta dun sa may station. Yan. So pagdugtong nun sa may papuntang University Avenue Station, underground din yun. So magkadugtong lang to, malapit lang dyan sa may Commonwealth yung ano, yung University Avenue Station. Ito na siya. Parang bunkers yung style niya. Parang bunker yung ginagamit sa mga ano, sa mga island. Yung merong mga canyon. So parang ganyan yung ano niya, forma niya. Siguro nagpo-full force na sila. Tapos dito, meron ditong ano, gagawin nilang sa sidewalk. Ito, may mga bricks. Ito yung mga bricks, oh. So papagandahin to lalo. Tapos yung ano dyan sa ano, sa may tatawid dito sa kabila, tapos na rin yata. Oh, tapos na. Yan, oh. Yung tatawid dito sa circle papunta dito. Yan, ito siya, oh. Lapad pala nito, oh. So yan, puntahan naman natin yung sunod na station, yung University Avenue Station. Diyan lang yan sa may bungad ng Commonwealth. Alright, let's go. Yan, dito sa may gilid ng circle, kapansin-pansin itong ginawa nilang ano dito, waiting shed. Yan, oh. Ganda, oh. Futuristic. Yan yung design niya. Siguro kasama to sa project na ano, yung paglalagay ng mga bricks dyan, oh. Tsaka yung rehabilitation ng gilid niya, itong sidewalk. Kaya ganyan yung forma niya. Ganda. Yan, oh, asfaltado pala to, itong pinaka sidewalk niya. Oh, good job, good job. Ito na yung Commonwealth. At paglagpas mo ng itong overpass na yan, makita mo na itong University Avenue Station. Wow, ito na siya. Kita mo na yung palapag niya. Ayos. Yung last update natin dito, last September yata yon, o August. Wala ka pang makitang ganyan, structured na nakalitaw. Ngayon pa lang yan, oh. Pagbalik natin ay sobrang malaki yung pinagbago nito, mga kaibigan. Sana tuloy-tuloy na yung ganito para magamit na rin to pag natapos na agad. Kasi matagal na nito na project. Panahon pa to ni Pinoy. Kung iano natin sa history ng MRT7, dito yung mga gamit nila. Dami, malawak tong ano nila, pinaka lagayan ng mga gamit dito. So yun, next station natin ay Tandang Sora. Tingnan natin yung ano dyan, sitwasyon naman sa Tandang Sora. Kasi nung mga last update natin din ay halos buo na yan, eh. Halos kompleto na. Sana magkaroon ng ano to, partial opening ngayong taon kung kaya, or next year. Kahit hanggang ano lang, hanggang Fairview, dun sa may Mindanao Avenue Station. Pero at least lahat gumagalaw na tong project na to. Yan, tayo natin sa dulo, baka dun sa dulo hindi naman gumagalaw. Wala rin. Yan, oh. Di ba? Kompleto na to, may fire exit na, mayroon dito wings sa kabila. Yan. Gilid tayo. Oops. Pagilid po. Dito tayo. Yan, oh. Di ba? Yan na rin yung pinaka-design niya, may pa-osli dun sa taas, sa may bubong. Ito yung pinaka-trademark niya, itong mga station. Tignan natin kasi pare-parehas to. Tapos dito sa may pinakahagdanan niya, dito sa may dulo, dalawa to, eh. Kompleto na rin to, may bubong na rin, eh. Yan, sana escalator yan para okay. Yan. Miss pa rin ako, ang ganda. Marami nagsasabi na parang ano daw, piggery. Itong design niya. Ayan. Siyempre lagyan nila ng mga ano yan, daanan ng hangin sa taas, saka dito sa may gitna,
para malamig. Siguro wala naman aircon to. Yan siya. So yun, next station natin ay Don Antonio. Check naman natin to kasi may bubong na rin to nung last update natin. Kumusta na kaya to? Halos kompleto na nga to. O kompleto na nga parang kompleto na nga. Yan, dito tayo sa gilid. Ayan mapapansin nyo yung hagdanan niya may bubong na. Parang meron na ring aircon sa taas nilalagay na. Doon sa may left side parang yun yung pinaka main office nila. Yan. Tapos itong pinaka bubong niya, tingnan nyo, meron siyang trademark. Yan, patulis. Patulis itong pinaka bubong niya. Ayan ang ganda, diba? Ito naman yung sa ilalim. Itong ibang mga dito, mga steel beam nya hindi nagamit kasi ito yung pinakaunang kontraktor. Yung unang kontraktor nito, ito yung nilatag na mga steel beam. Yan hindi naman siya nagamit ngayon. Yan, ito yung pinaka ilalim nya. Malapad-lapad din to. Yan mahaba din to, itong pinaka station. Yan kung makikita nyo dito, abot hanggang dito sa may overpass. Yan. So ganito yung sa may Don Antonio Station. Yan mayroon siyang patulis dito. Kabilaan yan, sa bubong niya may patulis. Yan. Maganda itong ginagawa nila. Pag nakita mo sa personal kasi yung iba na nagko-comment parang daw poultry. Yun din naman, okay naman siya. Lalo pag nakita mo siya sa personal, maganda naman tong design niya. Yan, halos magkadikit lang to itong Don Antonio tsaka itong Batasan. So tingnan natin yung Batasan. Uy, may ginagawa dito. Waiting shed na naman. Oo nga, waiting shed ulit. Yan. Patapos na rin to. Parang karugtong to yung kanina doon sa circle. Ganito rin yung baba niya. Meron siyang parang kahoy dito sa pinaka poste niya. Parang may kahoy siya na design. Yan aesthetic. Sana gawin nilang solar yung pinaka bubong. Oo, solar yata kasi merong doon inverter. Solar, ayos. Solar nga. May inverter dun sa pinaka niya, poste. Check naman natin tong Batasan Station. Mukhang ayos na rin to. Yan bungad pa lang. Iba naman design nito. Meron siyang hagdanan na parang letter Y. Yan. Ang pare-parehas lang yung pinakabubong. Kasi hindi naman kasi pare-parehas yung pinaka lote na nakuha nila. Yan na siya. Ganda, maganda rin to itong Batasan Station. Kung mapapansin nyo. Ayan, ganito kaganda itong Batasan Station Dahan-dahan lang tayo para ma-appreciate nyo yung ilalim. Ayan siya. Iba rin yung design ng hagdanan dito. Meron dito gitna, tapos gilid, tapos meron din sa taas. Yan yata yung pinaka-fire exit. Ayan siya. Ayan. Yung pinakahagdanan sa gitna ay open, pero meron siyang bubong. Yan siya. Meron siyang safety railings na pwede mong hawakan. Yan, as you can see dito, same pa rin yung design ng bubong sa taas.
meron siyang patulis na design. Dito naman tayo sa ilalim. Tingnan natin. Ito naman yung ilalim niya. Ito yung mga existing na steel beam. Ito yung mga kinabit kasi ito ng mga yung unang kontraktor niya. Ito yung mga kinabit nila. Tapos nagpalit ulit ng kontraktor dahil nagkaroon yata ng issue. And then ito na. Ito na siya, itong gumagawa ngayon. So yun, nakita natin ng buo itong Batasan Station. So yun, nakita natin ng buo itong Batasan Station. At halos na nga to, kompleto na. Kulang na lang to siguro sa loob yung interior niya para matapos na. Alright, so next station natin ay Manggahan. Tingnan naman natin to, itong Manggahan Station. Ito yung pinakamataas na station kasi nasa siya, naka-elevate siya. Siguro nung unang panahon, nung wala pang mga kabayan dito ay yan, siguro bundok yan, paakyat parang siya, burol, parang ganun. Dito guys, may nadaanan tayo dito. Ito, magkano to sir? 750 no? 750 lang to. Parang siya, parang Caterpillar. Ano to? Steel to na to. Yan si sir yung may-ari. Dito lang yung malapit sa sa may Litex. Punta kayo dito. Bulox yung tatak. Sige sir, thank you Salamat. Yan, ito naman yung Manggahan Station ng MRT7. Ayan siya Ayan, paakyat diba. Ito yung ginagawa nilang extension yata, itong wala pang bubong dito. So sigurado magkakaroon yan ng mga tindahan dyan, mga stall na maliliit. Yan, ganito ganito yung Manggahan Station. Yan, dito kapansin dito na itong footbridge ay hinati. Pinutol yung gitna kasi tatamaan siya ng poste. Pero ginawa ng paraan, niliko nila. Yan, parang letter U itong overpass dito sa may gitna kasi ito gitna ng Manggahan Station. Yan siya, di ba? Humaba. Humaba yung lalakarin mo. Pero okay lang, at least may station dito ng MRT7. Daming mga sili kalabasa 41, 50. Ang daming mga sa ilalim. Kaya medyo traffic na. Lumalagpas sila dito sa guhit dami di ba? Alright, so next station natin ay Doña Carmen. Tingnan naman natin to, itong Doña Carmen. Let's go. Tsaka yung daanan dito sa Commonwealth, pagdating mo dito sa may Doña Carmen, yan, Regalado, ayos na rin to. May mga markings na rin yung asfalto dito. Yan, ito yung Doña Carmen. Ito yata yung pinakamaliit na station para sa akin lang kasi yung location niya ay hindi siya limited hindi siya malawak kasi may mga establishment dito sa gilid-gilid niya. Yan, kung makikita nyo, pati rin sa kabila. Although may bakanting lote dyan sa kabila, hindi ko lang alam kung hindi nila nakuha yung property na yan. Parang mas malaki pa yata yung North Avenue Station kaysa dito, kung mapapansin nyo. Meron siyang platform dito sa pinakagitna daanan din. Pwedeng yan, daanan ng mga mananakay or pirate seat, pwede rin. So tingnan natin pag natapos na. Wala pa naman final kasi ito na kung saan talaga yung dadaan. Ito yung ilalim niya, lamig na. Yun oo nga, mas malapad o mas mahaba yung North Avenue kaysa dito. Yan. Mas mahaba ng konti yun. Parang may expansion pa dito sa kabila, sa dulo niya.
So yun, next station natin ay Regalado. Tingnan naman natin to. Ito yung gusto kong station na merong helipad sa taas. Let's go. Ayan, ito na siya, Regalado Station. Ito yung gusto kong station, merong sa taas, helipad. Ayan na siya. Meron siyang tolda na blue. Tingnan natin dito. Sa hagdan pala yan. Itong nilagay nila para hindi malaglag dito yung mga debris sa pinakakalsada. Ganyan siya. 1, 2, 3, 4. Hanggang 4th floor pala to. Yung pinaka 4th floor siguro mayroon dyan office din na malawak yan pinaka 4th floor nya. Ito naman yung ilalim. Ayan. Meron din development yata dito. Inaayos siya itong ilalim nya. Yan siya. Kabilaan school tong isa. Ano to? National College of Business and Art. College pala to. Yan, itong eskwelahan dito yung may kinahabang. Kasi pag natapos to, yung mga estudyante nila ay mabilis na lang makakarating dyan. Kasi tapat siya mismo ng eskwelahan. Itong station ng Regalado. So yun. Alright, next station natin ay Mindanao Avenue Station naman. Sa may katabi lang ng SM Fairview. Tayo natin doon. Let's go. Ayan, ito na yung Mindanao Avenue Station ng MRT 7. Ayan Merong malapit dito na itong Commonwealth Hospital and Medical Center. So okay rin dito. Malapit sa SM tsaka ito hospital. Itong Mindanao Avenue Station. Yan siya. Medyo rin to, makitid tong station, pero mahaba to. Dumduma Construction pala yung gumawa dito. Ayan. So parang naglagay sila ng mga kung sino yung contractor para alam siguro ng taong bayan kung yung gumagawa, o kung sino yung gumagawa dito. Ito yung nyo, right wing nya. Yan, dito dadaan yung mga tao. Tapos parang yung gitna nya, yung sa may bubong nya, dito dadaan yung pag may ulan, open yung gitna. Ayos. Sa kabila rin. So meron siyang parang daanan, papuntang SM. Sana lagyan na lang niya ng overpass para diretso na dun sa SM. Sa may parking side nya, yung kulay blue na yun yan, dyan yung parang pinaka-parkingan yata. Tignan natin sa susunod ng mga update natin, para hindi na bababa yung mga tao na galing dito sa MRT 7. Diretso na dun sa may SM. Alright, dito na tapusin tong part 1. Yung part 2 ay from Quirino hanggang dun sa may San Jose del Monte. Mahaba na kasi itong video natin. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat-ingat tayo lagi mga kaibigan. God bless po. Peace out.